Mga kapatid, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ito ay impormasyon na aking nagather at ishare ko sa inyo mula sa Biblia na nagbigay talagang malaking kalituhan ang Biblia sa mga followers, sa mga Kristiyano. Mga kapatid, tandaan natin na ang mga Kristiyano, kalabanan or karamihan, depende lang sa kanilang leader, sa kanilang pastor, leader sa simbahan or pare. Pero kung magbasa kayo ng Biblia at mag-obserba, may malaking pagkakaiba. Tatanungin mo ko kayo, ang servant pareho ba sa Son of God? Pag sinasabi, servant Jesus, okay, Son, God's Son, or Jesus the Son of God, pareho ba nga He is a servant of God? Pag tawag Jesus is a servant of God, and Jesus is the Son of God, pareho hindi. Ibang servant eh. Utusan. Ang servant, utusan siya. Lower siya. Pero pag sabi mo ng Son of God, iba. Only Son of God, Jesus Christ. Okay? Ang tanong, saan ba talaga ang tama sa Biblia? Si Kristo ba servant of God? Dahil pag servant, he can never be God. Di ba? Pero pag sabi mong Son of God, he can be God because he is the Son of God if you accept it literally. Di ba? Jesus can be a God because He is the Son of God. Literally, kung inyo itong tatanggapin. Pero kung sabihin ninyo this is allegorical, we say this is we say metaphor, Son of God. So, it's up to you. Pag sige, metaphor, pag sabi niyo ng allegorical, this is another meaning compared to the literal meaning, Son of God. Pero dito tayo ngayon sa Son of God or Servant of God. Parehong teksto sa Biblia. Parehong teksto sa Biblia. Acts chapter 3 verse 13. I-research ninyo mga kapatid. Mayroon naman diyang mga amplified Bible, mayroon diyang mga contemporary or parallel Bible. Tingnan ninyo. Kung ako'y nagsisinungaling. Saan ba ang tama? Servant of God or Son of God? Pareho ba ang kahulugan? May bigat bang kahulugan ang servant? Okay. Pareho ba ang bigat ng servant of God at Son of God? Pareho ba ang bigat? Okay. So, titingnan natin mga kapatid. Acts chapter 3 verse 13. Babasahin ko. Ito ayon ito kapatid sa New American Standard Bible. Okay? New American Standard Bible. The God of Abraham, I quote, the God of Abraham, Isaac, and Jacob, the God of our fathers, has glorified his servant Jesus. His servant Jesus. Dito naman tayo sa New International Version. International Version. The same, this servant Jesus. Okay? Sa New Living Translation, servant Jesus. English Standard Version, servant Jesus. Sa Berean Standard Bible, servant Jesus. Amplified Bible, servant Jesus. American New Standard Version, servant Jesus. In English Revised Version, servant Jesus. International Standard Version, servant Jesus. Webster Translation, Bible, His Son Jesus. His Son Jesus. Saan mabasa ito? Mga kapatid, mabasa ito sa Webster Translation Bible, His Son Jesus. Okay? Literal Standard Version, Child Jesus. Young's Literal Translation, Child Jesus. Catholic Translation, Child Jesus. Catholic Domain Version, Son Jesus. New Revised Standard Version, Servant Jesus. Aramaic Bible in plain English, Son Yahweh. Son Yeshua. Yeshua. So,
Saan bang tama? The translation from the Greek or we say from the Aramaic. Jesus is the servant of God or Son of God. Kayo na ang mag-intindi mga kapatid. Ha? Pero hindi na ako mag-translate, nagbabasa lang ako. Ako'y nagsasabi sa inyo na ito'y nagbigay ng kalituhan sa mga tao pag sabi, servant Jesus. Dahil pag servant siya, there is, anong sinasabi? The servant is not higher, is not greater than his master. The servant is not greater than his master, nor equal to the master. Of course, if you have the servant, you can never be equal to your master. You can never be greater than your master. But if you say Son of God, is another thing. Theologically, you will say Son of God, meaning He is God, because He is the Son of God. Although there are tons and tons of sons of God in the Bible. So, magpili kayo. Mabasa ito sa Acts chapter 3, verse 13. Basahin ninyo ano ang tama. Jesus Christ is the Son of God or Jesus Christ the servant of God? Saan ang tama dito? Acts chapter 3, verse 13. Maraming salamat. Ito po ay dagdag knowledge sa iba dyan natutulog at hindi nagbabasa. Magbasa kayo mga kapatid. Kasi kung bulag yun ang inyong leader, bulag ang inyong nagtuturo, bulag din kayo. Okay? Maraming salamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.